Kinilabutan ako nung nalaman ko yung mga reports tungkol sa biktima ng Manila Film Center. Akala ko natabunan lang sila ng gumuhong building. May mas malalang nangyari pa pala sa kanila. Story time! Sinasabing isa sa pinaka-haunted places sa Pilipinas ang Manila Film Center sa Pasay. Ginawa ito noong 1982. Disclaimer lang na baka sensitive ang topic na to para sa ibang mga tao. According to reports, minadali lang daw ang paggawa nito para lang umabot sa isang big international event na hino-host ng Pilipinas. 3 a.m. daw nangyari ang pagguho ng mga scaffolding sa building. Devil's Hour. May mga natabunan daw ng bato, pero mas nagulat ako nung nabasa ko yung mga sumunod na balita sa reports. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow, follow nyo na ako. May video daw na nag-surface a few years after the incident. Sa video, pinakita na may natrap na trabahador sa basang semento. Natabunan yung kalahati ng katawan niya mula bewang hanggang paa. Hindi raw siya nakaalis kaagad dahil mabilis na natutuyo ang semento. Habang nire-rescue siya, kinakantahan siya ng ilang mga survivors ng Christmas songs. Siguro para maaliw. Natanggal naman siya sa semento, pero 10 hours after ng pagguho. And unfortunately, hindi na siya buhay. According sa mga reports, pinagpatuloy pa rin ang paggawa ng building after that incident para umabot doon sa big event. At sabi pa nung isang official, nung big event na yon, sa kamamadali, meron daw mga ibang na-trap na tinanggal na lang yung exposed na katawan at hinayaan na lang yung ibang parte ng kanilang bodies sa ilalim ng semento. Kaya kinakabahan ako every time na dumadaan kami doon sa may Manila Film Center kasi baka mamaya may marinig kami na may kumakanta ng Christmas songs.